Meron na tayo mga katribe pong isang red bag ating napitas. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Happy farming po sa lahat ng ating pong mga katribya. Ngayon po ito ay ating tatapusin na po ang ating pagpitas sa ating natira. Yung ating paghalaw sa lahat po ng mga malalaki na bunga ng ating kalamansi. Ayan. Ay, kauulan po kagabi kaya medyo basa po ang kalamansi natin. Kaya samantalahin na po natin yung ating pagpitas habang medyo mahal pa. Bumaba po mga katibya po ang kalamansi pero konti lang naman. Hindi na tayo yung kagaya po ng dati na ang kalamansi ay 1.4, 1.3, 1.2. Yan. Kaya po yung kalamansi natin mga katribya hanggat meron tayong makukuha na talagang po pwede pitasin, kunin natin ang kunin na para at least masulit po itong ating alaga. Matira man siya, at least po yung maiiwan yun po ang ating pong palalakihin na. Kahit po medyo mababa po ang kalamansi, kung yan naman po ay malaki ang magiging bunga, masusulit naman siya dahil dodoble po sa kilo bigat. Tapos dadami po sa red bag. Pagka pumababa ang kalamansi at maliliit po ang bunga, matatalo po tayo mga katribya doon sa size. At konti po mapipitas natin. Ngayon at least ito malalaki po yung ating tinipitas. Parang nagbenta ka rin mga katribya po ng doble dahil lumaki ang ating kalamansi. Hindi pa magrereklamo ang inyong pong buyer. Mas maganda pa yung kanyang kikitain dahil malalaki po ang bunga. Ito masarap pong pigain to Kaya sa kalamansi juice ito ang the best. Yung ganito pong makakatas, malalaki. Ayan, akala mo sa sibuyas mga katribya. Ay konti. Yung pong atin ako ang hinog ilang kilo lang mga katribya. Kaya hindi po dihado ang ating kalamansi. Hindi natin sinasagad ang ating pitas. Iiwan natin po yung mga alanganin para at least susunod mga ilang linggo yun naman po ang ating babalikan. So hindi po makakayod ang inyo pong kalamansi. Patuloy tayong merong pinagkukunan. Hindi ka po maiinip, malalaki na po ang kasunod na yan. Para lang natin sa mga katibak pong kinukutuhan yung ating kalamansi. Kinukuha natin po yung ibig-ibig pong dumilaw sa bunga. Ngayon mga katribya ay medyo maselan ang mga buyer. Kaya ingat na ingat po tayo sa pagpiklat. Dahil pagkaganya po kasing basa, kahit na medyo patanghatanghali na, di na iiwasan na mayroong naluluto o yung tinatawag po nating patse. Kaya yan ang ating pag-iingat na ginagawa. Iniiwasan natin siya na masira po yung kanyang pinakatampok. Di baling medyo mabagal, basta't smooth, hindi ka magkakaroon ng reject
Kaya hindi naman po pabilisan ang pagpitas. Kasi kuminsan may mga katribya, ibang mga nagmamadali, gusto makarami. Pagka nagmamadali, lalong dumadami po mga katribya po ang sira. Kawawa po yung may-ari ng kalamansi. Kaya payo natin sa mga nagpapapitas, lagi nyo pong ino-obserbahan ang inyo pong mga tagapitas. Titingnan po, baka mamaya yung ilalim ng inyong kalamansi ay marami na po siyang laglag. Dahil pagka napiklat, nilalaglag po ng mamimitas po ang bunga. Sayang, salip na maging pera, nagiging bato pa, nasisira. Di naman po basta-basta gastos, birong gastos ang pinuhunan sa kalamansi mga katribya. Talagang hindi po biro-biro na talagang kailangan mong mamuhunan, mga pital, para meron ka lang mapitas, meron kang ma-harvest. Tapos sa isang iglap, malulutuan ka ng isang red bag. Lalo na meron akong yung isa kaya lang yun mga katribya, tukol na talaga yung kalamansi. So, kumbaga sa kawan, manipis na po ang balat. Pag po kasi ganoon na po ang balat po ng kalamansi, prone talaga sa pagkaluto yon. Hindi talaga maiiwasan. Kumbaga sa kawan, expired na. Hindi na lang siya, kumbaga at least pigaan naman po yung pinuntahan. Kaya lang, di rin po pwedeng pigain ng may-ari basta pagka nasira. Kaya para po maiwasan ang pagkasira ng inyo pong kalamansi, dapat iingatan natin mapiklat ang bunga. Saka pagka pupitasin na at malalaki na ng gusto, banat na, huwag na po kayo mag-atubiling pitasin para hindi po siya masira at hindi po siya dilawan. Kaya meron tayong katribya nagtanong, kumukuha daw sa kanya yung pigaan. Gusto doon noong pigaan yung hinog ang kalamansi. Pinakita sa akin kung ano yung sample. Gusto pala na pigaan ay tukol, yung makatas. Sa isang banda maganda rin po yon kung ikaw ay magpapalaki ng bunga. Ayos lang yon. Kung ipaparehas niya ang bayad ng dilaw, yung reject, tapos doon sa berde, okay lang na maging ganun ng kontrata. Kaya lang, ang disadvantage naman yung mga katribya po sa inyo pong kalamansi, tatanda po siya. Mabilis tumanda ang kalamansi pagka magpapahinog ka, tsaka matagal makarecover. Kaya po natin nasasabi ito mga katribya dahil nangyari na po sa atin yan. Ang kalamansi natin, ang tagal po bago makarecover nung siya po ay mahinog na sa ating puno. Kaya nagtanda na tayo. Kumbaga naging aral na kailangan sa kalamansi, hindi natin siya dapat na pinatutukol, lalo na pagka sobrang dami ng bunga ng inyong pong kalamansi. Kawawa po ang puno. Sa halip na makadalawang harvest kayo, ang mangyayari magiging isang harvest na lang kayo. Ang ulit ang puno next year na. Kaya pa pwede ka na makaharvest ng maramihan ng tatlong beses sa loob po ng isang taon. Pero ang kalamansi naman, monthly naman yan, nagbibigay mga katribya po ng bunga, pang maintenance niya. Pero yung 3 beses, yun naman po yung maramihan. Kaya nai-schedule yung pong ating pagpapabunga mga katribya. Di baling sunod-sunod ang bunga ng kalamansi natin, kahit hindi po siya gulpi, basta't meron ka mapipitas, hindi masyado masasaktan ng kalamansi. Kesa doon sa isahang bunga nga, napakarami, pag dumating naman po yung point na bagsak ang presyo ng kalamansi,
ate po siyang tutukulin, kawawa ang puno, mabilis tumanda. Bago siya makarecover, talagang lalagyan mo ng mga marami-rami pong pataba para makabawi. Ayan, tip po natin yun sa ating pong ka-farmers na kinukuha yung kanyang kalamansi na gusto na may pigaan, marami yung hinog, kumbaga tukol na tukol yung kalamansi. Para po sa akin, mas maganda, total naman parehas lang din naman po ang presyo niya sa market tsaka doon sa kuha niya sa pigaan, bakit kailangan mo pang pahinugin? Basta kung pumwede po sa buyer, pumwede doon sa kukuha at naka-size naman siya, hindi naman siya maliit, kumbaga malalaki na po yung bunga ng kalamansi ninyo, huwag na po nating hintayin po na matukol para po palitan uli ng panibagong bulaklak ang inyong kalamansi. Yun naman po ay ating suggestion o opinion. Kung gusto nating maging progreso ang kalamansi ninyo na maging mabunga, pag tayo magtutukol ng ating bunga para huwag po masira, dahil subok na po natin yan. Wala pong mangyayari pagka po yan ay patutukulin natin. At kung magkano yung presyong abutan niya, pitasin, dahil mababawi naman natin yan kapag po yung pansunod naman ay tumaas. Hindi pa nahirapan po ang bunga ng kalamansi ninyo o mismo ang kalamansi natin, hindi siya tatanda. Kaya yan po ang ating natutunan. Dati-rati ko minsan talaga nag-aabang tayo ng presyo tumaas. Gaya nga nun, pag medyo tumagal ang taas ng kalamansi, wala ka ring mahihintay dahil nagkahinugan na rin ang bunga ng kalamansi mo. Pipitasin kang berde, alas wala rin pong matitira, wag muna natin pahihinugin. Yun po ang ating advice sa ating pong katribya. Kung okay ba yung pinapahinog ang kalamansi sa puno, hindi po okay. Mabilis pong tumanda ang kalamansi ninyo. Yan mga katribya. Kaya lagi nyo pong titingnan po ang inyong pong farm. Baka mamaya kalamansi po natin ay marami na pong hinog, o kaya binabaktawan po ng mga tagapitas. Pag hinog hindi na po nila kinukuha, inahayaan na lang po niya sa puno. Ipakuha ninyo mga katribya para palitan po ng panibagong bulaklak ang inyong kalamansi. Mahaba na po yung damo natin. Pagkatapos natin pumitas, spray na tayo ng ating pang herbicide. Tapos lang po natin itong ating trabaho para po nun makago na tayo sa ating pong pagdadamo. Sa ilalim naman po ang magiging target natin. Magpapalaki na po muna tayo ng ating bunga katapos ng ating pitasan. Ngayon, kunin muna natin ang kunin ng posible pong maging dilaw para hindi po siya maging reject. Tsaka pakinabangan natin yung ating pinagpaguran. Habang may presyo, ngayon yung huli, kung ilan po ang maaabutan yung presyo, sa pagkapupitasin, pitasin na po natin para hindi po mahirapan ang inyong puno at huwag kaagad tumanda. Kaya trabaho natin, tanggal ng baging, sabay tanggal, sabay babari ng damo para pag dinaanan natin siya ng ating spray, mababa na siya, hindi na po tatamaan ng dahon ng kalamansi natin. Yan, sarap pong pumitas maga. Tsaga-tsaga lang mga ka-farmers.
Yan, lahat po ng ating presyo ay ate pong matitikman. Importante, meron kang pinipitas, meron kang palakihin. Basta huwag lang tayong maselan sa presyo. Minsan meron gusto presyong mahal kaagad. Pagka mababa na ang presyo ng kalamansi, tinatabangan ng mag-alaga. Huwag ganon. Kailangan sa mataas at mababa, lagi tayo dapat sinisipag. Hindi yung kung kailang mataas lang tsaka ka lang mag-aalaga, tsaka ka lang magpapabunga, hindi ka makakahuli ng magandang presyo. Dapat continuous. Teka nga, umaga sa kuwan, sa umang, sa inyong dala. Yung dala kasi pagka pumaliit ang butas, lahat ng isda na dumaan mahuhuli mo. Dumaan ng malaking isda, huli mo. Dumaan ng maliit na isda, huli mo pa rin. Hindi ka mababasyo. Ano ibig sabihin? Ganon din naman po mga katripa po sa kalamansi. Lahat ng presyo, mapababa, mapamataas, iyo pong makukuha. Doon po sa nag-alaga. Pero sa hindi naman po nag-alaga, hindi naman po niya tumatitikman. Okay. Okay, pitas tayo muna. Yun, nakakarami na tayo. Ganon-ganon lang mga ka-farmers. Pupuno na natin itong ating kandongga. Lalaki po kasi ng bunga, kaya nakaka-enjoy. Kaya dapat yung ating ginagawa, masaya tayo. Pagpitas, masaya. Kahit anong presyo, masaya tayo dapat. Ganyan ang gulay, ganyan ang kalamansi. Hindi lang pagka umaani ay masaya. Dapat kahit hindi ka umaani sa kalamansi, naghihintay, masaya pa rin tayo. Yan. Para ka umani, kailangan alagaan natin mabuti. Okay, pitas muna tayo mga ka-farmers. Meron na tayo mga katribe pong isang red bag ating napitas. Lutin natin ang natira. Tapon. Sayang. Meron na tayong isang bag mga katribya. Bago makapananghali baka makakuha pa tayo ng isang kandongga mga katribya. Muna natin, natawag na si Mrs.
tayo. Ayan po mga katribya, tapos na po tayo. Siguro kailangan na tayo konting kilo na lang. Ngayon pipilian na po muna natin itong ating kalamansi para naman po doon sa ating mga reject, yung hinog. Ayan, umuulan po ngayon mga katribya, kaya basa ang kalamansi. Kaya at least po tuloy-tuloy po yung kuha natin pagpitas. Ayan, tayo na tirang konti na lang, siguro kulang isang bag po yun. At least papalaki na lang po tayo sa susunod ng ating bunga. Ayan, yung kuha nyan. Tapos yung ating pili ano, malalaki po yung ating pitas. Bili natin po ang mga reject. Actually yung mga reject nito yung mga tusok lang, yung mga sobra na siya sa laki, makinis. Ayan, bili tayo. Ito ang ating napitas para sa ating dalawang bag. Swerte po yung makakakuha nito dahil malalaki ang bunga. Umulan na, buti nung tayo pumipitas hindi tayo inabutan ulan. Yan, itong mga may luto ating pong tinatalasan. Tingnan tayo ang ating dilaw. Ayan, para pagkakamalang kasi yan kakasira ng ating paninda produkto. Sinabog mo? Hindi, natapon lang yan sa bumukas yung taparera, yung pigila. Kunti lang yan siguro. Nasa gitna ka naman ng kalamansi yan, kaya okay lang yan. Marami yung ano nito. Kaya kailangan yung atis na hindi sundutin. Hanggat libo. Lalaki nga, 500 naman. Hindi pa naman siguro maglilimad. Maglilima yan. Magpo 400 lang. Hindi. Sigurado maglilima. Sa September. Ano sinasabi mo sa mga? Sabi niya, sinabi. Oo. Sigurado sinabi ko. Pagka napitas na yun sa ate. Wala, mapitas na yun. Uubra na yun. Ayun, yun pa, marami pa. Ito yung hinog natin. Ayan, lalaki ng hinog. Hindi bumaba yung kalamansi. Oo, masuswerte yung huli natin. Ang naman niya, matagal din ang taas niya. Pagiging libo.
Buhat kahapon lang sa kama yun. Ayan. Ngayon lang naman halos yung araw yan. Eh, baka sa susunod yan, baka pag naubos na, tataas naman uli yan. Swerte rekap, nalis sa rekap. Oo, at least nakuha pa yung kanya, naganda pa ang presyo. Tuluhin muna natin. Ayun, dalawang red bag na tayo. Ating kapitas. Okay, tapos na tayo at nabutan pa ng ulan. Yung ilang kilo pinitas natin at nawalan pa natin ng basa. Ay naman ito medyo ayan, nasulit na po natin yung ating kalamansi. Kaya dire-diretso na po yung kuha natin. Palakihin. Sige, mga trivia. Katos nyo lahat. Kita drop tayo bukas. Bye bye. Patay yan.